Tangin na. Hindi, pansin nyo yan. Di ba? Pansin nyo yan. Talagang, ewan ko. Kung sinasadya nila yan o talagang, ewan ko ba, puta. Ano naman ang kinalulungkot mo? Talagang may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Alam mo, ito si Madriaga. Sinasabi niyang pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Determine a threshold. This is a duty, not a trial. How can the office of the Vice Nauna ito. President justify spending 125 million pesos in just 11 days in safe houses? Issue na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan! Ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda Joe Malone TV, Issue ng Bayan. ating pagsapan. Partida, masakit pa ang lalamunan. Maganda umaga po sa inyo lahat. Pasok mga suki. Sa katotohanan lamang. Sinabi ko naman sa inyo, may views o wala, tuloy ang laban. Totoo ang laban. Hindi puro drama, hindi rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Sa lahat ng mga nakikikanta, Totoo ang laban. Walang kulay, walang maraming salamat. Yan ha. balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Oy, maraming salamat po at good morning po sa inyo lahat ng mga nakatutok, nakikinig sa mga viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mega love shoutout po sa inyo lahat. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sa description box natin dyan sa baba, meron tayong mga backup channel dyan. Ang paki-priority nyo pong isubscribe. And I'm sure ito common love language ng mga Pinoy ito, yung pagkain. Meron tayong food trip dyan, food vlog, Tito ng Ina Mo, Tito Jom, paki-subscribe na rin po. At saka yung Kwento Terong Tito, kung saan we're talking about anything under the sun. Hintayin nyo lang, hinihintay ko yung isa pa wala pa akong pera. Doon ako pwesto, hindi rito. Kasi ito parang politics na to Yung sa sopa, doon sa unahan ko, doon yung kwentuhan natin. Ano lang, casual lang. May mapupulot din kayo doon bukod sa kagaguhan. Pero dito, politics, Joe Malone TV, may mga clearing operation tayo dyan. Paki-subscribe na lang mga kayon. Yun na lang yung tulong na hinihingi ko sa inyo at lambing. Paki-subscribe na lang. Salamat sa effort na gagawin nyo, ha? Pwede kayong pumunta doon, paki-subscribe, tapos balik na lang kayo dito. Siyempre, paki-like and share yung video natin dahil shadow ban na naman. Congrats, Joe Malone, wala ka na naman views. Game! Simulan natin dito. Patay. Itong parusang bitay para sa mga kurap na opisyal, hindi makatao at labag sa batas ayon kay Joel Chua. Saka, hindi naman di matutupad to. Pangarap na lang natin to, mga Pilipino. Kasi alam nyo kung bakit? Walang matitira halos. Walang matitira halos. Kung ibibitayin yung paparusahan ng bitay, yung mga korap, Diyos ko, yung firing squad na pinapangarap natin, nako puta, malabong mangyari yun. Yung bitay siguro, gaya nung nakaraan. Ano nga yun Sabi ko nga sa inyo, depende sa leader. Sa totoo lang, depende sa leader. Kung dyan yung masusukat kung gaano kalaki yung bayag. Pipili ka lang.
uma-adapt sa sistema o kumakalaban sa sistema. Sawang-sawa na tayo rito, kabisado na natin to, alam na natin to, but still nangyayari pa din. At talagang parang ewan ko ba? Minsan iniisip ko, may ano pa ba tayo? May free will pa ba tayo pagdating sa botohan? O sila na rin nag-decide kung sino mananalo? In a way na hindi na lang nila ipapahalata na masyadong obvious. Di ba? Yung mga hindi nangangampanya, nananalo. Yung mga hindi mo na-expect na mananalo, matatalo. Yung mga ina-expect mong matatalo, nananalo. Tayo na. Di, pansin nyo yan. Di ba? Pansin nyo yan. Talagang, ewan ko. Kung sinasadya nila yan, o talagang, ewan ko ba, puta. Only in the Philippines. Kaya talagang tama naman yun eh. Only in the Philippines. Talagang only in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Di ba? Yung bitay-bitay na yan, depende sa leader yan kung gaano kalaki yung bayag. At lalo na yung sa mga corrupt na official para bibitayan, kakasuhan ng plunder, as bibitayan, puta. Parang sinabi mong pumikit ka, tapos tumuro ka ng mga politiko, ala champa, puta, tatama ka pa. Most of the time, tatama ka pa. Di ba? Yung mga OFW na viewers ko, alam na alam nila to eh. Di ba? Kasi nakukumpara nila eh. Di ba? I'm sure nakukumpara nyo. Di ba? Tatanungin nyo yung sarili nyo, sasabihin nyo sa sarili nyo, buti pa dito sa bansan to. Bawal yung ganito. Mahigpit sa ganito. Disiplinado yung ganito. Pag uwi mo ng Pilipinas, nawawala yung disiplina mo kasi bigla kang uma-adapt. Di ba? Di ba? Ang Pinoy, masipag. Walang problemang makakapaglukmok dyan. Maglulukmok yan, ilang araw lang, pero puta, makikita mo, ngingiti pa rin yan. Walang nature calamities na hindi magpapa-smile dyan sa mga Pilipino na yan. Double job yan kung magtrabaho sa ibang bansa. Masumikap. Kaya nga hinahanap nila tayo eh. Di ba? Hinahanap nilang workers, Pilipino eh. Kasi talagang alam nila masisipag, sumusunod. Di ba? Doon. Kasi alam nila, hindi nila teritoryo yon. At pag gumawa sila ng kasamaan doon, may kalalagyan sila. Dito kasi, wala eh. Unfortunately, I'm sad to say na talagang, kita nyo yung yung sinaksak binaril sa computer shop, tapos sinaksak. Diba? Alitan. Puta, ganun na lang. Ganun na lang. Ibig sabihin, wala nang takot eh. Depende sa leader. Puta, wag na kayong umasa. Oo, ano nga eh. Pag may leader, depende sa leader, diba? Kung gaano kalaki yung bayag. Uusad, oo. Makakakain ka ng 3 beses sa isang araw, uusad kayo bilang gobyerno. Pero hindi maalwal. Di ba? Kumbaga, nung panahon kasi ni Tatay Digong, makakapaglakad ka pa ng madaling araw ng gabi nang alam mong hindi ka di ba? Kasi talagang alam mo, mahigpit yung leader nyo, talagang may kalalagyan yung gagawa ng masama. Ngayon, kahit saan na meron. Ay, nababalita yan ha, hindi fake news yan. Kasi talagang hinahanap na nila yung mga fake news yan. Kasi nangyayari ngayon, ganito. May point naman yun eh. Yung mga tanim kunyari, Duterte supporters, tanim Duterte supporters, kunyari, maglalabas ng quote cards, di ba? Tapos, share mo. Siyempre, di mo alam kasi kapwa Duterte DDS eh. Akala mo, valid to ha. Share mo ngayon. Ngayon, hahanapin kayo ngayon, nagpapakalat kayo ng fake news. Parang sinadya nilang gawin, tataniman nila para makapasok sila sa sistema natin, mga Duterte. Ngayon, pag nakapasok na sila at naikalat mo yung wrong information, fake news ka ngayon, i-report ngayon yung account mo o yung page mo, ita-take down nila yan. Ganun na yung laro ngayon. Hindi na depensahan, kumbaga sa basketball, sa terminology ng basketball na galing sa galing, ay hindi. Oo. Sisikuin ka na pag lumilay-up ka. Minsan, sasaksakin ka pa. Lalagyan kang gripo. Pag lay-up mo. Ganun na yung terminology. Ganun na. I'm sure nag-gets na yan. So, ganun na kadumi yung laro. So, papasok na sila, magtatanim Duterte supporters ko, allegedly. Tapos, pagka-share mo yung information na ginawa na nakakala mo legit, fake news ka ngayon. Di ba? Ang dumi. Pag lay-up mo, akala mo libre na. Puta, may sumaksak sa gilid mo. Yan ang terminology. I'm sure gets niya yan. Di ba? Ganon. Kaya imposible yan. Sabi ni, inutusan ba ni Marcos na umiyak si Madriaga sa justice hearing? Bakit sobrang drama dito? What the F?
Ba't puro iyak si Madriaga? Walang maintindihan. Ganyan din kay Garme. Di ba? Ang hirap kasing lahat naman pwede maging witness. Criminal ka man o hindi. Pwede ka naman maging witness. I think ha. Yun nga lang, para maging reliable yung sinasabi mo. Pero may duda ako dun eh. Di ba? Eh kasi may kaso to. Si Madriaga, convicted to. Di ba? Parang sinabi mo na maniwala kami sa isang drug addict kung sasabihin niyang minsan lang siyang tumira. Parang ganun eh. Sige. Sample. Punta kang isang lugar na depressed area na merong kilala-kilala doon na drug addict. Hinuli. Tinanong, kailan ka pa gumagamit? Sumagot, kanina lang eh. First time ko po. Maniniwala ka. Naalam naman nila na may history talaga na matagal nang may history talaga na gumagamit. Same lang din dito. Sa akin palagay kay Madriaga. Bakit? Convicted eh, kidnapper eh. 'Di ba? May kasong kidnap for ransom eh. At kung ano-ano pa eh. 'Di ba? Tapos magiging witness. Magbibigay ng affidavit. Ay puta. Ang tanong doon, gaano ka-reliable? Minsan doon din natin tignan eh. Kasi nakakatawa. Yung susunod natin video rito, yung video ni Abante. Nakakatawa kasi talaga, sa totoo lang. Only in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Nakakatawa na nakakainis at tama. Maganda yung mga video na nalilatag ko sa'yo. Game na nga natin para talagang mabilis tayo. Nako, Diyos ko. Ang daming kalat ni Duterte na ang hirap natin linisin. Ayaw nyo lang maupo ang mga Duterte dahil sasabit kayo. Ganun lang kasimple yun. Lisa. Okay? Gusto ko mapanood nyo to para talaga mabigay tayo reaction. Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Cry-cry ka dyan? Hawak ko naman ang script. Hawak ko ang script. Oy, ano naman ang kinalulungkot mo? Talagang may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Alam mo, ito si Madriaga. Sinasabi niyang pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Pero hindi niya mapakita kung empleyado ba talaga siya dati ni PRRD o empleyado siya ni BP Sara o kamag-anak ba siya o driver ba siya. Talagang he has no direct access or connection that he can claim as the basis for the trust and confidence na binigay sa kanya na daang-daang milyong peras. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Paano mo masasabi na ang perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita kung saan yan kinuha? Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat ba ng affidavit ni Madriaga ay admissible lang. May affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. Yung extra power tide. Yung gano'n. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee. Akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. Lahat na sasabihin yan para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano pa itong mga hearsay niya ng mga obviously fabricated na. Diba? Sinabi daw ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student saka violent daw sa klase. Bakit? Classmate mo ba siya? Alam mo, kung hindi ka matawa dito kay Madriaga, mababatukan mo to Hawak mo ang script, Madriaga. Sige, iyak ka pa. Kaya maganda mapunta sa Senado Kung ako tatanungin, matapos na tong hearing sa House, ma-forthwith na to sa sa Senado. Mas gusto ko yung tanungan doon kasi talagang malulupit at matatalino yung mga senador natin. Talagang doon magbari lang kayo, 'di ba? Madali lang magsalita pag may hawak ang papel. Syempre babasahin mo na lang Pero ang rally diyan, yung tanungan in between. Kasi yung babasahin, pwede mong hindi ma-memorize
Pwede mo i-memorize, pagka binasa mo, pwedeng walang script, pwedeng may script, babasahin mo ng ganun. Pero pagka yung tanungan na, yung rally na mismo, dyan magkakalabasan kung talaga nagsisinungaling o hindi. Kasi rally na yun eh. Kaya maganda mapunta talaga sa Senado. Yun ang totoong bloodbath. Feeling ko doon aaten si VP Inday Sara. Pero dito, ay, malabo. Malabo. Kasi nakita ko eh. Nakita ko yung ano nila, yung hearing. Napanood ko eh. Biri mo ha. Biri mo. Ang unang mga nag-manifest, nagbigay ng mga manifestation, yung mga alam natin na lumalaban kay VP Inday Sara. So sila yung nauna. Yung part 1, 6 na oras eh. Matatapos mo ba yon? Mapapanood nyo ba yon? 6 na oras? Ako, hindi ko mapapanood yun ha. Puta, para nanood ka ng ilang pelikula ng walang tayuan, ng walang upuan. Hindi mo mapapanood yun ng walang tayuan. 6 na oras yung part 1. Inuna nila, yung mga talagang pambato nila, huli yung mga iba. O, para pagka dumating ka sa point na yun, wala nang manonood kasi tinamad ka na. Di ba? Ito. How can the office of the Vice Nauna ito. President justify spending 125 million pesos in just 11 days in safe houses for payers that PSA says do not even exist? Di ba? Galit na galit sila sa 125 million spent in 11 days kumpara sa trillion na flood control issue. Lagi kong sasabihin sa inyo, lahat ng tahimik sa flood control issue, puta, mapag-isip-isip na kayo. I mean, lahat ng tahimik na mga politiko about to sa flood control issue na yan, ay putya. Mapag-isip-isip na kayo. Something piso yun. Di ba? Tapos sa 125 million, ingay na ingay kayo. If there is nothing to hide, Madam Chair, ladies and gentlemen, if there is nothing to hide, therefore, there is nothing to fear. From what others term to be fishing expedition. Hindi ba yun ang sabi ng iba eh? Fishing expedition. Why? Because the waters will come up empty. How can you have fishing expedition when there is no water itself to justify it? But if the water is murky, the people deserve to know what is swimming underneath. And that is the duty of this Committee on Justice hearing. Grabe, hindi kayo nahihiya. All right. On the fishing expedition Mahiya naman kayo. and mini trial claims, Madam Chair, may mga pumupuna na ang ginagawa natin ay isang fishing expedition o isang mini trial. Dito po, sa hearing na ito. Let's be clear. Hindi ako abogado, pero naiintindihan kong ibig sabihin yan eh. Alright? Let's be clear. We are not here to convict. Sinabi na yan ni Madam Chair. We are here to determine a what? A threshold. To determine a threshold. This is a duty, not a trial. Ito ang tungkulin po ng committee ito. This is not a trial. Determination of probable cause is a constitutional mandate, not a legal destruction. Kung presume innocent si Vice President Sara, di presume innocent din si Ramil Madriaga. Ngayon, ito po. Kaya hindi talaga atin si VP Inday Sara sa ganito eh. Parang pinakain mo yung sarili mo sa mga gutom na buhaya. Di ba? Gusto ko rin sabihin, magkaiba ang competency to be a witness at credibility as a witness. Ano po pagkakaiba? Yung competency, pwede ba siyang tumistigo? The answer is legal yes. Oo. Yung credibility, kapanipaniwala ba siya? That is for this committee to weigh. Let him speak and let the evidence do the talking. Mga kaibigan, Madam Chair, hindi santo si Madriaga. Wala naman nagsabi na santo si Madriaga. Hindi naman santo ang hinahanap natin kundi testigo.
dito, sa hearing na ito. We Di ba? Lahat naman pwede maging testigo eh. Walang problema doon kung abante. Walang lahat pwede maging testigo. Ang problema, paano magiging reliable yung sasabihin ng isang kriminal na may record siya ng past criminal. Ano, biglang bumait, pagising, naging mabait na? are looking for the truth. We are not looking for a saint. What we are doing is determining whether there is sufficient basis to proceed. Nothing more, nothing less. Kung may usok, tungkulin nating alaman kung may sunog. At kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. We owe this not only to the Vice President, who deserves a fair process. But more importantly, we owe this to the Filipino people, Yan na naman. whose money is Taong at the bayan. heart of these allegations. Transparency is not persecution. Questions are not convictions. And accountability is not harassment. It is the lifeblood of a functioning democracy. Ang galing lang, Ito, opinion ko lang, Kung makapagsalita sila, akala mo napaka-fair at just nila. Di ba? At totoo? Di ba? Napapasin niyo yun? Ang dating ang bulaklak nung salita no? Akala niyo ba maluloko niyo si Bibi Inday Sara? Talagang hindi yan aatin. Kung ako, kahit ako hindi ako aatin Di ba? Puta, ang lupit Talagang ang salita, mabibighani ka na puta. Akala mo talaga kung may usok, may sunog, talagang akala mo patas na patas ang datingan Pero puta, makikita natin kung gaano rin sila, alam mo yun? Kung gaano, kaya hindi umaatin yan si BP Inday Sara. Pipilitin yung maging witness si Madriaga. Walang problema doon Kaya nga maganda, mapunta sa Senado. Doon, gigisahin nila yan. Doon, magkakaroon ng rally. Ang hirap, sa totoo lang. Parang talagang sinabi nyo na paniwalaan namin yung mga drug addict na minsan lang silang gumamit ng bato. How can you be so reliable kung meron kang mga... parang ano lang yan Ang sakit mo? Lung cancer. Hindi naninigarilyo ka dati? Hindi, isang beses lang Minsan lang Di ba? Hindi, nagigets na ako. Parang ang ang... Oo, lahat pwede maging witness. Kahit si Madriaga, ginawa nyo na ngang witness Ang tanong, paano magiging reliable yung sasabihin niya? Kung in the past, meron siyang record. At hindi lang basta record. Parang ano nga yan Di ba? Lagi sa medicine, di ba? Standard operating procedure nila. Halimbawa, pumunta ka. Kunyari, may masakit ka sa katawan mo. Di ba? O, meron ba sa pamilya nyo na merong diabetes, high blood? Di ba? Laging tanong yan kasi alam nila na kung meron yung first generation, pwedeng maipasa sa second. Magkakaroon sila ng basis. Hindi diagnosis. Basis na, yung magulang nito may diabetes. Baka ito, mataas ang sugar. Baka may posible na maging diabetic ka din. Di ba? Standard operating procedure sa medicine di ba? Basis, hindi diagnosis. Basis lang. Ganon din naman dito di ba? Pagka meron kang pass, ay puta, tapos sasabihin mo ngayon na hindi ka ganon. Parang dati kang addict, tapos tumino ka na. Meron namang iba na tumitino talaga. In fairness, meron talaga mga drug addict na talagang tumino. Di ba? Na masamang tao noon, ngayon, tumino. Mapapansin mo yun sa sinasabi nila. Pero itong kay Madriaga, parang ang hirap paniwalaan. Lalo na kung magbabasahan lang tayo rito. Pero pagka-rally, yung talagang batuhan ng tanong, yan, diyan mo malalaman talaga kung sino nagsasabi ng totoo. Ito naman si Abante. Tayo na. Hindi ka nga pinili niya sa distrito nyo Ang pinili si Kong Uy, ang nanalo Dineklara ka lang panalo Ang hirap din sa'yo no? Tapos kung makapagsalita kayo, kala nyo talaga napaka-transparent
Panoorin natin Robin Padilla. Ito, hanga ako dito sa taong to. Kamusta naman yung pag-uusap tungkol sa pagtatanggal ng VAT at saka ng excise taxes at kahit panandalian man lang? Kasi sinabi ng Pangulo kailangan daw ng batas. Although, in a state of emergency at lalong-lalo na pag-recess, pwedeng i-adjust ng presidente yan. Pero ano rin sa tingin ninyo? Bakit pinapasa niya sa inyo? Tama naman po yun. Yung kanya kasi kailangan niya talaga ng batas eh. Para siya ay makagalaw. Ginawa naman po namin yung aming trabaho bago kami nag-recess. Okay. Pinasa namin yung sa excise tax. Pero nung pinag-uusapan namin yan, nagsabi na ako doon. Sabi ko, bakit ba kailangan yung pondo ng taong bayan? Kasi pondo ng taong bayan yan eh. Pagka i-plus mo ng i-plus yan, sa dulo niyan, ang pera ng taong bayan yan. Tax natin, pondo ng taong bayan. Sabihin mo nang tanggalin natin yung excise tax, tanggalin mo na, suspinde. Yan ang gusto nila, suspindihin yung VAT. Okay. Magaan yan. Pero ako, sa dulo, laging titingnan natin bakit yung pondo ng bayan ang tinatarget natin. Ba't hindi natin targetin nga yung oil deregulation, yung pera ng mga Exactly. oligarko? Iyan ang banatan natin. Bakit? Kasi nasubukan na natin to. Itong oil regulation na to. Bago nila yung pinasa noong 1998. Kay Marcos Sr. yan eh. Yes. Okay. May oil crisis noong 1971. Kanila yan ipinasa niya kasi siya pa naman ang siga nung panahon na yun eh. Kung ano gusto niya, proclamation lang niya. Mabilis. Oo. Mabilis na ginawa. So nakatulong nung panahon na yun. Ang tagal nun, from 71 to 1984, wala tayong naranasan na ganito, na bigla tayong sinashock ng pagtaas ng langis kasi may buffer budget. So gusto kong ibalik yun. Sana ang gawin natin, tanggalin natin tong oil deregulation, ibalik natin yung gobyerno ang humaharap dyan sa oil crisis na yan. Federalism. Sila ang bahalang magbigay ng subsidy. Di ba? Depende nga sa bayag ng leader eh. Diyan mo masasabi yun. Kung a-adapt sa sistema o babaguhin yung sistema. Kaya depende sa leader yun. Unfortunately, di ba? Ganun talaga. Ang problema lang, 6 na taon, maghihintay ka ng 6 na taon, nasa kanila yung bola eh. They can press the ball. Di ba? They can press the time. Para tumagal, bumilis, hawak nila yung bola. Kung isushoot nila o hindi nila isushoot, papasa man nila o hindi, yun ang problema. Kaya nga, ang hirap nito. Kaya maganda rin yung pinupush nila, yung manual counting eh. Siguro naiisip nila na baka magkaroon ng dayaan. At talagang magkakaroon naman talaga. Di ba? Alam na natin yan. Kaya manual voting, mas okay yun kung tutuusin. Matagal lang pero at least sigurado kahit papaano. Hindi ko masasabing hindi walang dayaan din sa manual. Siyempre, meron din yan. Di ba? Nauna experience na natin yan. Naabutan na natin yung mga biglang brownout na yan noon. Mas mahirap naman pagka yung lahat nasa computerized na. Puta, mas madali yan. O yung manual, nadadaya, ay yan pa kaya. Di ba? Alam naman natin yan, mga ganyang klaseng laruan. Sila ang humarap dyan, hindi ang taong bayan. Kasi ngayon, tayo ang nagsasuffer. Bakit tayo ang may dala nito? Di ba? Kasi kung VAT, tanggalin mo yung VAT, sabihin mo, suspindihin mo ha. Ano mangyayari sa atin? Deficit tayo. Correct. Ang laki ng deficit. So pag nagkaroon tayo ng deficit, saan tayo kukuha? Uutang tayo. Umiikot lang. Saka even yung mayayaman kasi magbe-benefit din kasi dun sa pag-alis ng VAT na yon. No? Sila una. So, Hindi naman ako anti-rich kasi kailangan natin sila. Hindi pwedeng walang mayaman dito sa bayan natin. Anti-oligarch ako. Kasi itong mga to, ayaw malugi. Well, totoo naman. Pareho kayo ng pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, curious lang, paano kayo nagkakilala at bakit napaka-devoted ninyong pupunta pa kayo sa Hague tuwing recess? Una, si Digong kasi classmate ng kapatid kong abogado sa San Beda.
So, kilala na siya nung kapatid Family. ko, si Kuya Robert. Very close sila ni Digong. Lumabas ako sa kulungan noong 1998. Dinala agad niya ako sa Davao, yung kapatid ko. Sabi niya, pakikilala ko sa iyo yung kaklase kong mayor ng Davao na ito, pwedeng maging presidente ito. 1998 po ito, ha? 1998. Nagpunta kami ng Davao, hindi ko siya nakausap. Pero nakita ko siya nagmumotor. Sabi ko, iba ang dating nito. Hindi kami nagkausap dahil busy siya nung panahon na yon, hindi sila nagkita ni Kuya Robert. So after how many years, pinag-usapan yung federalism. So nakalimutan ko na siya, 2014. Ano ako nun? Ako yung isang artista na nagpapalaganap ng revolutionary government, shift to federalism. Nung time na yon, may nagsabi sa akin, si Mayor Duterte ng Davao, yan din ang gusto niya. Revolutionary government, federalism. Naisip ako ba? Kilala ko to eh. Alam ko to eh, sabi ko. So pinuntahan ko siya sa Davao, nagkita kami. Nag-usap kami tungkol sa federalism. Sabi ko, dapat to presidente. Ako yung unang-unang nagsabing tumakbo siya ng presidente. Ako yung nagbigay sa kanya ng ganyan. Fist ba? Okay. Kasi Fist laging bump gumagano na yun si pala. Mayor. Mayor pala. Laging ganyan eh. Sabi ko, Mayor, hindi na tayo NPA ha. Medyo kailangan ganun tayo. Okay. Kasi pareho naman kaming socialist. Pareho kaming... Yes. hindi kami... leftist sabihin mo na. Pero hindi kami mga... Yeah. Ayaw namin Hindi kayo ng gulo. hindi kayo yung mga alala nyo. NPA or yan, ano, no. Makatao lang. Socialist. Tatay ko kasi socialist. Labor leader ang tatay ko. Yeah. Lumaki kami That's sa right, pagiging that's right. socialist. So, magmula nun, kinukumbinsi ko na siyang tumakbong presidente. Alam mo Palang naman si nakitaan Mayor, nyo na siya ng quality na pwede Federalism magiging kasi eh. ano siya. It's Kasi because of yun- the federalism. Of course. Kasi, tsaka, hindi ako naniniwala sa nung panahon na yun, kasi nakumbinsi na ako. Nung panahon na yun, wala naman akong intensyon maging politiko. Wala talaga. Ang gusto ko talaga, revolusyon. Yun ang aking talaga. Sinasabi ko na kay Mayor, Mayor, hindi natin magagawa ang federalism ng ganito. Kailangan natin, mabilis to. Kailangan gawin natin kagad. Kapag inantay natin ng mga senador o mga congressman, hindi mangyayari yan. Tagal yan. Eh si Mayor, nung panahon na yun, naniniwala siya sa revolutionary government and federalism. So, naging close kami sa usapin na yun. Hindi kami magbarkada sa kantahan o So, tungkol pa rin magkaibigan kami dahil sa federalism. Di ba? Yun ang dahil sa sinasabi mga natin. advokasya ninyo para sa bayan. Doon kayo Yun ang sinasabi natin. Kaya ang hirap eh. Kasi kung dadaan pa yan sa mga ganito, ganyan, puta, ang tagal pa niyan. Haabutin pa ng ilang taon. Matatapos na yung termino ng presidente, hindi pa yung gumagalaw. Ang kailangan natin sa Pilipinas, mabilis na kilos, in a way na tama, effective, productive, at higit sa lahat, efficient. Di ba? Ang hirap eh. Hihintahin natin, gugulong yan, pag-uusapan, marami dyan, may ayaw pa, may iba dyan, gusto, tapos ang tagal ng proseso, kailangan mabilis. Kung tama naman eh, kung maganda naman yung purpose, bakit hindi? Eh, dibilisan natin. Eh, ang problema kasi, ang daming kinoconsider. Di ba? Ang daming kinoconsider, madaming may ayaw, mayroong may gusto, may wag yan, ganyan, diba? Apektuhan sila. Di ba? Kaya tumatagal lalo. Ang nangyayari niyan, nawawala, lumilipas yung panahon, wala pa rin nangyayari sa Pilipinas. Wala naman nangyayari sa Pilipinas eh. May nangyari ba? Di ba? Mas mahal pa nga magbakasyon dito kaysa sa magbakasyon sa ibang bansa eh. O, wag yung sabihin hindi. Di ba? Ito si Senator Robin Padilla, sobrang nakulata to, nabugbog to sa social media. Kesyo artista lang, wala namang alam yan. Pero nakita mo yung prinsipyo, di ba? Nakita mo yung integrity kay Tatay Digong, di ba? Na kaya siya tumakbo kasi sinabi ni Tatay Digong na tumakbo siya. Tumakbo siya. Nanalo siya. Nag-number 1 pa. 2022, di ba? Ngayon, ang sinabi niya, hindi siya tatakbo ng pagkasenador ngayon. Hindi siya tatakbo ng pagiging vice ni VP Inday Sara. Not unless sasabihin ni Tatay Digong. Yun yung kailangan natin. Yung ganong klaseng integrity. Yung ganong klaseng loyalty.
Di ba? Wala eh. In-underestimate nila si Senator Robin eh. Di ba? Kita mo naman kung paano magsalita. Eh baka mas marami pang alam to doon sa mga existing ngayon eh. Di ba? Ito kasi idealist. Sa akin lang may prinsipyo. Hindi uma-adapt sa sistema. It's either he quit rather than to adapt the system. Parang ano lang yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, ako, di ba? Ako, wala kayong may susumbat sa akin. 2016, 2015, Duterte na ako. Marami akong mga kaibigan na nakita ko na nag-shift sa kabila. Nilunok yung prinsipyo, nilunok yung pride. Anong lagi ko sinasabi sa inyo? Kung umabot kayo sa dulo ng video na to, I would rather change the whole content. Nakita nyo sa description box, ang dami kong channel. Marami akong pwedeng gawin kaysa bayaran nila ako para ikandidato yung hindi ko gusto. Dalawa, tatlo lang ang sinusuportahan ko ngayon. Duterte, Tatay Digong, at saka Isko Moreno. Ganun lang kasimple. Tapos ang usapan. Kukunin nila ako, babayaran nila ako kung masamang tao ka, hindi kita iko-content. Dahil mahirap ipagtanggol ang masamang tao at kurap na politiko, tapos sa ang kapalit, pera lang. Kilala ko yung capabilities ko, alam ko yung skill ko. Ibahin ko na lang yung content. Iwanan ko na lang to. Iwanan ko na dati to eh. Hindi ako nang hinayang kung gaano ka 200,000 yung subscriber nung iniwan ko to. Lumipat ako sa Tito Jom. Full force ako doon, nag-focus ako doon. Iniwan ko na, bumalik lang ako lang ulit dito eh. 'Di ba? At kaya ko ulit gawin 'yun. Kaysa babayaran nila ako tapos ipagtanggol ko yung politiko nila. Hindi ako lumulunok ng prinsipyo. Hindi ako lumulunok ng prinsipyo. I would rather change the whole content. Yun lang mga kayon. Maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pagsapan.